Ayan. Basta hindi pala kayo dyan nakita. Dito na lang kaya ako. Palit tayo, Pastor. Mamaya na lang pag nasa kasi. Sige, start na tayo. My life is in you. Sa ating pagsisimula, ang awitin po natin ang My Life is in You, Lord. Kaya nga pa siya. Is in you, Lord, my strength. Is in you, Lord, my hope. Is in you, Lord, in you. Is in you. My life is in you, Lord, my strength. Is in you, Lord, my hope. Is in you, Lord, in you. Is in you. My life is in you, Lord, my strength. Is in you, Lord, my hope. Is in you, Lord, in you. Is in you. My life is in you, Lord, my strength. Is in you, Lord, my hope. Is in you, Lord, in you. Is in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength, all my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you. Is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you. Is in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you. Is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you. Is in you. In you. Is in you. In you. Is in you. Next naman yung, ano yung palagay dyan? Welcome to the family. May magdadatingan yan sila. To the family, we're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. To the family, we're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. May we learn to
to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Tayo po ay manalangin. Lord, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, Lord, sa amin po sa home Bible study sa may bahay ko na si Sister Thea at Sister Sandra. Lord, ingatan niyo po ang aming mga kapatid na papunta pa lang po dito. Salamat, Lord, sa presensya ng bawat isa. Pangunahin niyo po mamaya si Pastor Henry sa kanyang sa kanyang meditation. Lord, salamat po sa mga nakadalo ngayong araw. Pangalan ni Jesus. Sa pasasalamat naman po, mauna na po yung mga bata. Bigay kayo ng pasalamat kaya. Dali, nag-birthday ka, diba? Mag-send you ka kay Jesus, nag-birthday mo. Say, Pearl muna. Pearl. Ano pagpapasalamat po kay Jesus? Salamat po po kay Jesus. Sana po kumaling na atin ako sa may sakit po. Medyo kasi po. Flori. Gabi. Mabuti at maayos na ka na. Pakiramdam mo. Ang sipong po, sobrang lalim. Hello, Ate Lydia. Yung Ano ang pangalan nito? yung po sa Aliyah, thank you, Jesus, kasi nag-birthday ka. yung magpasalamat po po sa Jesus kasi birthday ko. Kailan? Monday. Monday. Ilan taon ka na? Ikaw na. 7. Ayan. Punta kami doon. Nagpunta kami rin. Punta kami. Always present kayo. Kung sino yung may... Ako po nagpapasalamat at ngayon na lang po ulit nagkaroon ng Bible study dito sa compound namin. Last pa po nung kay Pastor Josh bago mag-pandemic, ay 2018. Last po, tapos salamat po sa Panginoon at nandito po ulit kahit na-postpone sa paggawa ng kalsada. Kaya, ayun po, salamat sa Diyos at magkakasama po tayo. At pinagpapasalamat ko din po, nakalabas na yung kapatid ko sa ospital. Medyo, ano lang, talaga nakita nga ni Tita Tol kanina, medyo hirap na yun. Pero salamat sa Diyos at hindi naman siya nag-stay sa hospital at recovering na po siya. Pasalamat po ako ngayong araw. Galing ko po ng maid. So, papunta naman yung lagi na lang may hinahabol. Kasi nahihirap po yung leader. Tapos, yun nga po, nung birthday po ni Aliyah, di ba? Nagpunta po kami at nag-pray ko ulit eh. Kasi pinuntahan talaga na. Kaya kami nagbabay-bye pag magdasal sa mga birthday. Bye-bye. Yung sa birthday ko ni Marja, pinuntahan din namin. Very good. Pinag-pray ko din. Salamat. Thank you. Yun. Picture ba? Wala na eh. Ay, meron. Hindi na namin nag-ako. Sino ba yung may next birthday? Puntahan namin. Lulusubin namin ni Ate Flor. Ay, ngayon pala. Ayan ang birthday. Ayan ang birthday. Pero ako hindi pumunta dito. Ay, oo nga po. Baka sa ano lang. Yun lang po. Ito naman Kuya Ricky.
Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kanyang protection sa akin. Kahit ako'y nahihirapan at bagong bulot lang ng ngipin at namota pa hanggang ngayon. Naikis na yung mamata yung ano ko. Pero napulutan na, sa pagbubuhat ng mga daldalahin na pipirasan ko. Dito, kapag mas malaki pa ito kapag. Nagpapasalamat ako kahit na hirap. Mahirap pa rin matulog kasi masakit nga eh. Masakit. Ito, ano. Siyempre malalim. O, napulot na nga, pero namamaga. Kasi hindi ako uminom ng gamot. Tapos, ano, buhat ako ng mga kaibigan. Kasi yung isang kasama ko, hindi nga. Kung pagbubuhat siya, kasi tulog niya ito eh. Kamay niya. Hindi pagsimbay ng linggo, may alcohol niya eh. May mga kali-kali. Kaya kahit pa paano, naka-ano rin ako. Ang ano ko lang sa Panginoon na sana magaling na ako. Yun ang papasalamat ko sa Kanya. Maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat ako sa Panginoon na muna sa kalusugan ko na talagang inalagaan ako ni Lord. Hindi na ako mag-isakit. Thank you, Lord. Tapos sa buhay namin na hindi namin kasabit. Wala. Kaya salamat sa Lord. Saka sa mga nag-order ngayong araw na ito, sa ating nag-order sa amin. Yun, meron kami pang pilipigas. Kaya malaking bagay din yun na binibigay sa amin ng Lord yung mga ganun order. Dahil nagpipray ko talaga kay Lord. Talagang sinasagot niya na ito. Kaya salamat ako kay Lord talaga. Tapos sa kahapon si Ben, masakit ang katawan niya. Hindi siya nakapasok. Paanak doon sa sisyan. Sakit ang katawan niya. Tapos, pinapunta ito si Ana sa bahay para hilugin siya. Sabi nga baka ano lang pa. Kaya salamat sa Diyos dahil nawala din yung nahilod na ni at nga namin pumunta sa bahay. Tinawagan sa Ana. Kaya yun, salamat ang kay Lord. Tsaka sa ating lahat dito na tayo po ay magsama-sama dito pang patuloy mag-aral ng banal na salita. At saka sa Ate Sandra, maraming salamat Ate Sandra sa pag-init ng pagtanggap sa amin dito sa tahanan mo. Na pinapasok mo ang Ebanghelyo sa lunang bahay mo upang mag-share ang mga salita ng Diyos. Kaya maraming salamat talaga. Ayun lang po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil talagang napakabuti niya. Kahit hindi ako nakatimbang ng linggo dahil masama talaga pakiramdam ko. Parang naupos na kandila yung katawan ko. Kasi yung mga hinilit ko po, ito naman, ito. Nakuha niyo kasi. Tapos hinilit ko lahat, may sakit. Hindi naman, yung buong katawan na masakit. May naano ko talaga sa Panginoon. Gabayang lagi niya ako. Sa awa ng Diyos talagang okay na po ako. At saka ang dami pong tumatawag, tinatanggihan ko muna. Pero pag kaya ko, yun. Lagi niya po talaga akong bigyan ng lakas. Kailangan. Thank you po, Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil first time ko nakarating dito sa bahay ni Ate Sandra. Kahit na, pastor, first time ko lang dito. Di ba? Kahit nung kay Pastor Joshua, hindi yata ako nakapunta. No? First time ko lang dito, Ate Sandra.
garden. Oo. Sila Pastor Joshua. Oo, sila Pastor Tagal na no. Anyway, salamat po sa Diyos na tayo ay nandito ngayon at iningatan ng Panginoon. At sana po ay makasama pa natin yung iba pa nating mga members. Yun lang po. Thank you, Lord. Po, salamat sa buhay, lakas, at lahat ng mga pagpapalang binibigay ng Panginoon. Yun nga, lagi ko sinasabi na hindi sapat ang salita para sabihin lahat ang kanyang mga kabutihan sa bawat isa sa atin. Salamat po at raos na ang aking pamangkin. Nagbabay pa siya sa akin ng Lunes. O tita, alis na kami. Lakas ng loob nito hihiwain ng katawan pero parang wala lang. Sabi ko, bilib ako sa lakas ng loob niya. Oo. Kasi isipin mo yung hiwain yung katawan. Yun nga po, yung pag-iingat. Talaga, may tsa-tsa na. Cesarean ako. Wala naman naramdaman. Wala naman. Kasi may anesthesia din. Tutulog ka na, kapit matamad. Ako ay half awake ako. Naririnig ko yung mga doktor kung pinag-uusapan. Kaya kaganyan lang ako. Yung dalawa na yan, puro sarili. Sorry. Anyway, going back to Micah, salamat. Ganun nga po, kahit na, kumbaga, maraming mga babae ang nasisisarya. Sa ang panalangin ko nga po yung kamay ng Panginoon, ng Diyos, ang, kumbaga, sumama sa mga doktor na hahati sa katawan. Kasi kahit na anong galing ng doktor, kung walang guidance ng Panginoon, wala po yan. Yun po ang buhay na patuloy na ginagawad niya sa bawat isa sa atin. At yun nga po, nagawa ko na rin yung mission ko ngayong araw na ito. Top secret yan. Nakakatawa nga, Pastor, dahil kahapon, di ba, nagpunta nga ako. Talagang, sabi ni Ate Micah sis, sabi niya, at di ba, mag-pray tayo, sabi niya, natuwa ako kasi talagang si ate, sabi niya, i-offer natin si Aiden kay Lord talaga. Ano pangalan? Aiden. Kaya kahapon, bago ko, kasi hindi ako makapagtagal, ang higpit sa pagyoga, grabe. Talagang, sa harap ka ng guard, kahit sabihin mo, Pastor, na white lies na magpapalit kayo ng bantay, pababain niyo po sa harap ko kayo magpapalit. Ganon, tita. Kaya kumabase po yung Aldrin, umakyat ako kasi sabi ko hindi ako magtagal. Magpe-pray lang kami. Kaya hindi ako dahil kawawa naman yung isa, maiwan sa baba, walang kasama. 15 minutes lang. Pray lang kami, tapos umalis na. 15 minutes lang pala. Salamat din po sa Panginoon at inabayan niyo si Micah. Kanina nga po kumunta kami, pero awa naman ng Diyos, hindi naman siya, hindi na kami pinanong, basta si Sister Besa yung nauna, tapos dumiretso na lang ako. Sana nga, kanina, kami ni Becca, hindi hapon na. Yun lang po sana yung baby ni Micah, okay na, kasi nasa po siya, diabetes po. Sekundar. Good evening po. Nagpapasalamat po ako. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama kayo po, yung mga kasama ko sa youth home. First experience. Para mas, parang merong fulfillment na kahit sa ganung paraan, yung makita mo na namin bahagi ka ng isang activity na pwedeng yung ikalinang o ikatuwid ng mga batang na namin doon. And thank you. At buhay pa rin. That's everything. That's one thing na I will always be thankful for. Every time na gigising ako na okay. Ate Sandra. Ako sa lahat, papasalamat ako ng mahal ng Panginoon na andito kayo at punta kayo sa bahay namin. Tapos,
Ay, yung iba ang nasa ako, baka ganito pa. Alam naman ng Panginoon araw-araw ko nakausap ko siya. May mga problema ko, sasabi ko sa kanya. Nabiyaya niya, napasalamatan ko. Hindi ko, salamat. Sige, salita ka. Kaya, napasalamat muna ko sa inyo, nakarating na dito. Sana hindi itong huli, baka mayroon pang mga kasold sa inyong mga pagkakataon. Thank you. Po. Ayan. Ito na ako. Magandang gabi po sa ating lahat. Pinag-una, salamat po sa Diyos sa panibagong buhay na pinagalaw sa atin. At dalawa po yung ating family host sa gabi ito na tumanggap ng slot na ito o tayo po ay makarating sa tahanan ito. At napakaganda po kasi talaga ng ang mga gawain na iniikot natin sa mga bahay-bahay ng miyembro. Dual purpose na, una, nakagalaw na tayo. Pangalawa, dahil-daos na natin yung ating prayer meeting at Bible study. So, ito rin naman kasi yung ating gawin noon. Talagang umiikot ang ating Bible and prayer meeting Bible study group sa mga bahay-bahay church members para magkaroon na ganito pumustahan. So, bagay po na pinagpapasalamat natin ay ang mga manggagawa po natin na pinagaling din ng Panginoon sa mga karamdaman nila. No? So, meron din po tayong mga kapwa manggagawa na nakaranas ng mga kalungkutan sa pagpano ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasama na po dyan yung pamilya Quezon. Namatay po yung si Pastor Jackie. At we are looking forward naman po at sana po may panalangin nyo rin ang ating mga gawain this coming December dahil tayo po ay sasapit na sa buwan ng Adviento. And thank you sa ating kapatid na Grace sa pagdalo ng nakaraang Advent season Teachers Empowerment Program. So lahat po ito ay ating pinagpapasalamat sa Diyos at syempre yung provision ng Panginoon para sa atin sa kabila po ng crisis na nararanasan ng ating bansa ay hindi lang ito sa usapin ng ekonomiya crisis kundi yung political crisis na nararanasan natin sa ngayon. Kita niyo naman, no? Iba't iba yung mga pangayan ng magkakabilang grupo. So, thankful po tayo dahil nakikita po natin na si Jesus ang pag-asa ng ating bansa. Ito po yung ating pinagtitibay sa gabi. So, diretso ko na po sa pagbasa ng ating talata. Ano po? Ang ating pong pagbasa ay mula po sa Lumang Tipan, sa aklat po ni Propeta Isaías, chapter 40, verses 3 to 5. Babasahin ko po ito sa ating Bible. Thank you. Sabi po dito, ganito ang isinisigaw ng isang tinig, ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh na sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ng mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang kalwalatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Pinagpala po tayo ng ating Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay sumadaling manalangin. Panginoon, kami po inyong samahan at pangunahan sa pagninilay ng inyong banal na salita at patuloy namin itanghalang inyong dakilang pangalan. Nawa ang inyong banal na Espiritu ang mangusap at manguna sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O ba't humipat ka? Hindi ka daw makita pa. O sige. So,
ito pong panahon na ating kakaharapin, specifically po this coming Sunday, ay unang linggo ng pagdatalo Adbyento, first Sunday of Advent. So nalalapit na yung Kapaskuhan. Pag sumapit na po yung Advent o pagdatal, ito po yung tinatawag nating preparasyon o paghahanda. No? So mula po ito sa wikang Latin na Adventus, na nangangahulugan na tayo ay inihahanda para sa kapanganakan o sa pag-alaala sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Okay? So maraming forma at paraan ng preparation. Siyempre, pag may special event, dapat ano yan? Detalyado. Una, no? Pangalawa, may budget, siyempre. At paano, maski simple man yan, o bongga, meron kang operational preparation dyan. No? Ikatlo, yung bilang ng tao, ano? Et cetera, et cetera. Ibig sabihin, merong details. Okay? So, sa paghahanda natin sa kapanganakan ng ating Panginoon, inihikayan din na magkaroon din tayo ng mga detalyadong preparasyon. Ano ba ang unang preparation na ginagawa ng mananampalataya? Unang-unang kanyang puso. Heart preparation. Napaka-importante po yung salitang ito dahil sa tuwing tayo po ay dumarako sa mga banal na gawain at mga pagtitipon na tulad nito, especially pag tayo po ay nananambahan. Pagpasok natin, and eventually, kapag tumunog na ang piano, hinihikayat na po tayo niyan para ihanda ang ating mga puso. Prepare in silence. Inihanda natin ang ating sarili sa diwa ng pagninilay at katahimikan. At hindi lang po yun, inihanda natin ang ating sarili sa ating pakikipag-ugnay at lig sa Diyos. Ano? So, hindi tayo basta-basta nagdadaos ng pananambahan, kundi inihahanda natin ang isang natataging gawain nito. Kaya nga meron tayong preparasyon sa liturhiya, ang ating mga choir ay nagpa-practice, ang tagapagmensahe, ninilay din yan, ano? Kung anong kanyang sasabihin. So, merong heart preparation. Okay? Pangalawa po, in preparation o sa paghahanda, inihikayat tayo na tukuyin, i-identify ano ba ang ating mga naging kakulangan at kahinaan sa harap ng Diyos. So pag tayo daw po ay nasa diwa ng pagsamba at pagtitipon na ganito, inianyayahan tayo ng Diyos upang magpagnilayan ano ba ang aking mga nagawang kakulangan sa harap ng Diyos at sa harap ng aking kapwa. No? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Bakit po kailangan yun? Dahil meron tayong pagkilala na walang sinaman sa atin ng karapat-dapat. Pero bago po tayo i-acknowledge ng Panginoon, kailangan muna natin i-acknowledge ang ating mga sariling kakulangan. At yung pag-amin po natin at pag nag-acknowledge ng ating kakulangan sa harap ng Diyos ay isang forma ng pagpapakumbaba sa Kanya. So, basically mga kapatid, yan ang general view. Yan ang pangkahalataang pagtingin natin sa Adbyento o pagdatal. No? So, hindi pala celebration agad. May mga hakbang-hakbang na mga proseso na pinapaunawa sa atin upang makita natin kung ano ba talaga ang kahulugan ng pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kasi namulat tayo dun sa celebrative moment, no? Hindi. Dahil ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay laging ipinapaunawa sa atin ang kahalagahan at kahulugan ng pagkahanda ng ating mga sarili, ng ating mga puso, ng ating mga kaisipan sa harap ng Diyos. At kung paano natin iniuugnay ang ating sarili sa Kanya. Okay? So maraming mga, in every Sundays mga kapatid, no? Meron tayong mga emphasis, mga focus. Ano? Pero ang isa sa pinakamahalaga
na kahulugan ng Adbyento ay ang pagsisisi at ang pagbabalik loob sa Panginoon. Yan ang sentro ng tinatawag nating paghahanda sa kapanganakan ng Panginoon. Ano ba ang ating ginagawang mga hakbang? Hindi lang upang pagnilayan at tukuyin ang ating mga pagkakasalang nagawa sa harap ng Panginoon, kundi ano ba ang ginagawa nating hakbang upang magbalik loob sa Kanya at upang magsisi ng lubusan. So doon kasi, sa mga steps na yan, medyo kailangan natin hingin ng gabay ng Panginoon, no? Doon pa lang sa pag-amin, yung iba, hirap na. Medyo, nature kasi natin bilang tao, hanggat maaari itanggi natin yung mali natin, itatanggi natin yan. Ika nga, maski pitpitin ka na, huwag ka nga amen. Diba yun ang rule? No? Pero hindi. Pag tayo po ay naghahanda para sa pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoon, by all means, hinibigyan natin ng daan ng katotohanan. Okay, tingnan po natin yung mga talata na binasa, no? Actually, ito po ang isa sa mga sentro din ng mga verses natin pong nagiging reference tuwing Advent. Okay? And remember mga kapatid, si Propeta Isaías is one of the major prophets. Isa sa mga mayor at mahalagang propeta sa Lumang Tipan. Bakit? Sapagkat sa aklat po ni Propeta Isaías, minention ang details. O sabi natin kanina, dapat may detalyado, ano? Yung detalye, kung paano ipapanganak si Jesus, ano ang ipapangalan sa Kanya, ano ang Kanyang magiging purpose sa mundong ito, maging hanggang sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Nandito yan sa aklat ni Propeta Isaías. Kaya, Prophet Isaiah is considered as one of the most major prophets in the Old Testament. Okay? Dahil kompleto ang nandito. Lahat ng mga prophecies niya tungkol sa ating Panginoong Yesus. Sa kanyang kapanganakan, sa kanyang pagkabuhay, sa kanyang ministry, sa mundong ito, sa kanyang purpose, and even sa kanyang death and resurrection. Okay, so tingnan po natin, ha? Sabi po dito, ganito ang isinisigaw ng santinig, ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Okay, so nandoon yung word na preparation. So kanina sinabi na natin, no? Pero specific po dito. Ano daw po ang ating dapat ihanda? Ang daraanan ni Yahweh. No? Remember, meron po ditong specific na sinabi rin. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tuwid na landas. Tuwid na daan. Tamang daan. Right way, right path. So, nung ibig sabihin ito mga kapatid, kapag tayo daw po ay dumadaan o gumagawa ng tamang daan, meron tayong unang-una partisipasyon. Hindi lang ang Diyos ang gumagawa ng daan para sa atin sa katwiran, kundi tayo rin ay merong ambag. At ang hinihingi natin sa Diyos, na ilagay tayo sa isang daan o sa isang landas na kanyang gagabayan tayo at pangungunahan. So ano po ang unang step? Dapat acknowledge natin yung presensya ng Diyos. Kasi halimbawa, kung tayo po'y sumasampalataya lamang sa taong kapwa natin, maaaring iligaw tayo ng landas niyan. Kung naalala niyo po last week, sinabi natin yung importance ng magandang tayo. Naalala niyo po yun? Na kapag tayo po'y humingi ng advice, dapat yung sa mga tao magbibigay talaga sa ng tamang advice. Hindi para maipahama ka. Kasi madali magpayo eh.
Pero ang sinasabi natin, piliin natin yung mga tao magbibigay sa atin ng tamang payo. Ano? Ganun din sa ating pagpili ng daan. Kasi lagi tayo pong merong mga decision makings na ginagawa sa araw-araw nating buhay. So kailangan natin ang karunungan ng Diyos, yung kanyang guidance, and eventually, makita natin kung saan tayo dapat tumungo. Kasi minsan ang tao talaga, dahil sa kanyang kalikasan, alam na niyang mali, susuungin niya pa yun. Kasi no choice siya, sasabihin nila. Lalo yung mga tinatawag na easy money. Ano? Kaya nga, salamat sa Diyos dahil ang bawat isang narito, nakikita yung kahalagahan ng pagtsatsaga at pagsasakripisyo sa anak buhay. Salamat sa Panginoon. Pero kung medyo nasa illegal ka, ano, name it. Kung anumang klaseng illegal na, kasi mga easy money yan eh. Or meron kang intention na lokohin ng kapwa mo, kung anong plano, di ba? O kaya nag-engage ka sa mga bagay na hindi katanggap. Ibig sabihin talagang medyo nandun nga yung easy money, pero binenta mo naman yung nagbenta ka naman ng naging part ka ng human trafficking dyan or what. So hindi yan yun. Hindi ka tanggap-tanggap sa harap ng Diyos yun at sa batas natin. So yung tinatawag po nating straight path, mga kapatid, kailangan natin yan. Pero there's no such thing as straight road, mga kapatid. Tandaan nyo yan, ha? Alam niyo po, pag inanon ninyo yan, wala talagang straight line. May mga times na nagka-curve ang bawat daan. Okay? Tanuin niyo yung mga engineer at saka yung mga architect. Wala akong tuwid na daan eh. Pero ano po ba yung sinasabi dito ng ating Panginoon? Hindi siya literal, kundi ano ba ang ating pagtingin sa katuwiran? Yung ating pananaw sa buhay na tayo po ay tumatahak sa tamang daan. Anin po natin ang yaman kung tayo naman ay mababansagang nangurakot ng pera ng ating bayan. Di bali na maghirap tayo, mga kapatid. Mas alam natin yung ating pinaghirapan naririyan. Ano? Ano silbi ng malalaking bahay, ng mga malalaking property sa mundong ito, kung ito naman ay ang kalahati ng spirito mo, sinusunog na doon sa impyerno. Dahil sa mga ginawang hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos. No? So, nonsense po yan. So, nangangahulugan ang straight path o yung daan o pagtahak sa daan ng Diyos, kaakibat po niyan yung mga sakripisyo. Kaakibat po niyan yung mga paghihirap, pagtitiis. At yung pag-aalis mo na dapat, sana nakuha ko to sa yung title na to, yung estado ko sa mundong ito eh. Okay lang yun. Dahil maraming nakakuha nga niyan, hindi naman kontentado sa sarili niya. No? May iba nga dyan, sikat, mayaman. Ano? Nagpakamatay. Bakit? May something sa kanilang kulang eh. Wala sa kanila ang ating Panginoon. Okay na yung simple ka lang. Ha? Nasusumikap ka maghanap buhay sa araw, makaraos sa pang-araw-araw mo. Buhay, pero nasa sayo naman ng Panginoon, mas mayaman ka sa mga tao. Mas successful ka sa mga tao. Yun ang tinatawag nating straight path. No? Ang isang uri ng pamumuhay, nakapiling natin ang Diyos. Okay, ito medyo mabigat po ito, mga kapatid. Tingnan nyo, ha? Tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakundaan.
Parang ang bigat nito. Pag sinabi ho natin libis, mga kapatid, ano pa yung libis? Bukod sa lugar sa Quezon City. Ilog. Ilog ba yun, Pastor? Tingnan niya natin. Libis, nayon. Sa libis ng nayon. Bakit tingnan niya, kapatid na Thea? Ano English translation niya? Para makita na nanonood natin, ha? Tingnan natin, Thea. Patagin ang Libis, Quezon City. Ako, pinaka pala. Okay. 40 ano yan pa? Libis. Verse ano? Verse 4. Chapter 40, verse 4. Ng Isaiah. 44. Chapter 40. Valley. O, tama. So, tambakan daw yung Libis. Pinoy tayo. Valley. Patag, yes. Patagin daw ang mga burol at bundok. Okay? At pantayin ang mga baku-bakong daan. Anong ibig sabihin ito, mga kapatid? Meron tayong tatanggalin, edad at aalisin. At dadagdag at ibabawas. Ano kaya yon? Yan. So may mga bagay sa mundo at sa buhay natin na kailangan nating alisin. Pag sinabi nating pagpapatag ng bundok, it takes time para mapatag mong bundok. Kaya lang kung gumamit ka ng bulldozer, no? Ngayon, magtatambak ka sa patag, ibig sabihin magdadagdag ka. So, magdadagdag ka at magbabawas. Dagdag-bawas. Ito yung original na dagdag-bawas. Hindi po tuwing eleksyon, ha? Oo. Pinapaalala na po tayo ng ating Panginoon na ang ating paghahanda sa kapanganakan ng Panginoong Yesus, no? Ni Propeta Isaias, pinapaalala tayo ni Propeta Isaias, na may mga bagay sa buhay natin na kinakailangan nating iwanan na, alisin, at idagdag ang layo ng Diyos. So deep inside, alam natin yan. Alisin na natin, iwanan yung dating ugaling ganito, yung ganitong lifestyle, yung ganitong kaisipan, yung thinking, negative thinking, masyado kang mapag-isip sa kapatid mo, sa pananampalataya. Yung Mapagduda. Oo, mapagduda ka. Yan, lalo na yan. Oh, common na sakit ng Kristyano yan. Judgmental. Ha? Lalo na tingin pag hindi ka nakadamit na maayos. Ito, kukwento ko sa inyo mga kapatid. Ito, totoo nangyari ito. Kaya, ako minsan din napagkakamal ng pastor eh. Ito lang ito. Minsan, butas-butas yung sa... butas pala ito na isuot ko. Anyway. Uso nga pala. Hindi, ganito totoo po nangyari ito. May isang local church tayo. Nag-anniversary Sunday. So, hinihintay nila yung speaker. Yung speaker po nila ay galing pa ng Bailen. Bailen. Sa Cavite eh. Ipupuntahan niyang church dito sa Lowland Park. Eh, nagkataong maulan. So, isang Sunday morning, habang naghintay yung mga miyembro, may dumating po na isang babaeng matanda, putik-putik yung kanya suot. Saka nakabota lang siya. Ano? Tapos sabi nung isang miyembro, sino ba kayo? May nanghingi na naman dito nung isang araw eh, baka pwedeng pass muna kami. Ano? Opo, kasi nakaano siya eh. Putik-putik yung suot. Hindi pumasok lang daw yung ano. Tapos nagtanong kung pwede mo ba ako maki-CR. Sabi, yung isang miyembro naman, sinawa yung isa, ba't ka naman ganyan? O sige, i-guide mo yung ano.
O sino man yan. Sa paglabas po nung aling babae, nakabihis na siya. Yun pala yun ng speaker. Anniversary speaker. Si Pastor Maria Ikan. Si Pastor Ikan po, alam niyo nung araw, siya yung ebanghelista sa Bailen. Nakabayo lang yung kanyang gamit. At nakapagtayo, nanay ni na Camor. Ano? Yun po ay isa sa mga nirecognize ng ating church as one of the parang recognized na pastor o church worker na talaga naman inialay yung kanilang sarili kasi by faith sila na naglingkod talaga. Yung umabot sila sa punto, si Pastor Ikan na walang kakainin yung anak niya, pumunta pa siya sa gawan. Sabi niya, bahala ka na Panginoon sa mga anak ko. Dahil ipoprovide mo yung pangangailangan nila. Ganun katindi. Kasi noon pa wala namang mga lagi pang pastor eh. By faith talaga sila at kung meron mang itulong yung mga church members, yung mga gulay, yung mga bigas, maswerte ka na pag may bigas ka. Usually, mga root crops. No? Eh samantala, nagsisimula pa lang yung ministry dyan sa Bailen. No? So, balik po tayo doon. So, hindi na alam yung palang lumabas na babae. O, anong lesson doon? Kung natin husgahan yung tao sa kanyang paningin. So, napahiya talaga yung miyembrong yun. Talagang humingi naman siya ng dispensa, no? At na-realize niya na mali pala yung ginawa niya dahil hinusgahan niya yung tao. No? Batay sa kanyang kasuotan, batay sa kanyang anyo. Kasi hindi naman assurance yun na maganda damit mo, marami kang alahas, maganda ugali mo at pagkatao mo eh. Eh mali mo ba yung alahas niya galing sa pagnanakaw yan? O kaya na naman tala ka sa kapwa mo? Hindi ka tiyakan yan. Ano? At ang gusto ng Panginoon, nagnining ng napuso pag umarap sa Kanya. Eh, salamat. Kung meron tayong mga ganyang material blessings, no? Hindi naman natin naalis yan eh. Hello. Hindi naman po natin sinasantabi. Ika nga. Pero hindi po yan ang patayan at pamantayan ng Panginoon. Tandaan po natin yan. So, babalik po tayo doon sa sinabi natin kanina, yung heart preparation. Paano ba tayo naghahanda sa ating puso? Kaya importante mga kapatid, bago tayo manambahan, aalisin na natin yung galit natin talaga. Kasi hindi gusto ng Panginoon yan. Pot at galit. Okay, ano pa? Judgmental lang mga Kristiyano. Ano pa? Ano pa yung dapat alisin sa atin? Mapagpuna, okay? Mapagmataas, yan, yung pride na yan, no? Yung laging kinukumpare mo yung sarili mo sa iba, ayan. Sabihin mo ako, hindi ako tulad niyan. No? Kasi pag ganun yung naging thinking natin mga kapatid, parang masyado na tayo naging mapagmalinis, no? Dahil hindi na natin self-righteous, tinataas natin lagi sarili natin. Ayaw ng Panginoon noon. Gusto niya lagi binababa natin yung ating sarili. Okay? At kung may problema man tayo sa ating mga kapatid, eh, isettle natin yan sa maayos na pamamaraan, bilang magkakapatid, ano? At ang aim natin, magkaroon uli ng pag-aayos. Kasi may ibang tao, may mga ibang miyembro, gustong-gusto nag-aaway yung iba eh. Kasi sinusubsulan ni Taning, sige, sipsip pa yan. Dagdagan mo pa. Oo, yung isa naman, sige, mag-aaway kayo dyan. Hindi, gusto ng Panginoon yun. Ano? Nais ng Diyos yan. So, meron tayong mga aalisin. Ano kaya yung idadagdag naman mga kapatid? Sige nga. Sa tingin nyo, ano yung idadagdag natin dapat? Kasi dapat magbawas tayo tsaka magdagdag, di ba? O magpapatag tayo at magtatambak naman ng valley o ng kapatagan. Ano kaya yung idadagdag natin mga kapatid? Yung mga bunga ng Espiritu. Yan. Okay, ano po? Sige. Para sa atin yung tampakan tapos
Pataki. Pamataki, may tatambakan, may Hindi alisin. lang sa ating pag-isip dyan, parang kailangan lang tayo bilang isang mga Kristiyano, isang mananampalataya. Ang lang yan, gumawa lang tayo ng mabuti para sa Panginoon, di ba? Hindi tayo gumawa ng mga hindi ka ayayang mga gawain na hindi ka kuwan sa harapan ng Panginoon, di ba? Kailangan yun ang patuloy lang natin yung ganun. At saka huwag tayo yung sa naman, yung na sinabi ko, huwag tayo mataas. At saka yung mga ugali ba? Ito yung magaganda, no? Kailangan din alisin natin yun. Kasi ako dati talaga, ganun, masama din ugali ko. Namin. Pero sa tumatakbong panahon yun, na ko ni Lord na ginagawa ko niya talaga. Kaya yun, medyo na ko na ang sarili ko. Na, oo, talagang marami na ako nakaharap sa tagal ko din Manila, marami na ako nakaharap dito kiro. Simula nung tinanggap ko si Kristo sa buhay ko talaga, naayos yung buhay ko. Na mali pala talaga ito, ginagawa ko. Kaya yun lang. Maraming salamat. Thank you, Kuya Tom. Actually, tayo naman po lahat may mga kanya-kanyang masamang ugali. Huwag niyo namang akuin kayo lang. No? May kanya-kanya ho tayo kahinaan kasi. Okay? So, ang susi para mabago yon o magkaroon ng ibig sabihin ng paglago, isinusuko natin sa Panginoon yung lahat. Kumbaga, gusto naman natin gawin na nag-iisa, kulang kasi yon. Kailangan po natin yung tulong ng Panginoon. Okay? So verse 5 po, sabi dito, mahahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. So babalik tayo po dun sa self-glorification ba? Sarili ko ba ang pupurihin ko o ang ating Panginoon? Yan. Kasi pag sinabi natin self-glorification, alam niyo, wala namang problema i-acknowledge mo yung kapwa mo. O kaya parang sabihin mo kasi, parang appreciation kasi yan eh. Pero ang iwasan po natin, yung magkaroon na ng kaisipan na ako lang ang nakagawa nito. Achievement ko lang to, on my own. Inaalis ng Diyos yung kasi, pinapaalala niyo sa atin, hello, yung buhay na binigay ko sa iyo, galing sa akin yan. Yung talento mo, galing sa akin yan. Yung skills mo, galing sa akin yan. No? Hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay na atin lang ang credit. Kundi, ang credit lagi ay sa Diyos. Kaya alam mo, nagpapasalamat ako doon sa mga doktor na nananalangin muna bago gumawa ng procedure. Kasi kinikilala nila na hindi ka nila to. Di ba? Yung mga engineer na nananalangin muna. Yung mga scientifico na alam mo yun? Kasi hindi kanila ang lahat pwede, kundi sa Diyos. So, yung tinatawag po nating paghahayag ng kaluwalhatian ni Yahweh, ay nagpapatuloy po sa ating paraan ng tinatawag nating paghahanda. A series of preparation ang tinatawag, no? And dito po sa papalapit nating pagdiriwang ng Adbyento, alam natin na ang pagdiriwang ng Pasko ay para sa Panginoon. No? Siya ang dahilan eh. Sabi ko nga kay Pastor, wala na ba tayong paraan para makabili ng bagong Christmas tree? Parang ito na naman yung ating Christmas tree natin last 3 years ago.
Sabi ko, okay lang naman, symbol lang naman yun eh. No? Pero bibili naman kami ng bagong ilaw. Siyempre para, pandito ng iba eh. Pero pag natali po kasi tayo sa ganong concept, medyo hindi magiging exciting ang ang Advent tsaka Christmas eh. Kasi nakatali ka dun sa consumerism na tinatawag. Sabihin, wala kang ganitong bagay. Bakit yung iba ganito? No? Wala kang bago or something. Well, the part na ng ating ng ating celebration. Siyempre, iba pa rin naman yung meron kang bagong sandals dyan, may bagong kang t-shirt, no? Secondary po yun. Ang pinapunto po natin dito, mga kapatid, inihahanda tayo ng ating Panginoong Yesus. Lalo tingin ni Propeta Isaias, sa tunay na kahulugan ng pagtatal at kapanganakan ng Panginoon. No? Yung true meaning niya. Okay? Yung salo-salong pagkain, part yan. Hindi ko naman binabaliwala yun eh. Yung makatanggap ka ng, alam mo na yun, Pastor, Merry Christmas. Yan. Tapos bigla kang iipitan ng, ano bang kulay-pula na, ang Siyempre, matutuwa na tayo di ba? Makakatanggap tayo ng material blessings. Hindi natin dinidisregard yan. Yan yung part ng ating celebration. Pero, yung true meaning niya, doon tayo nililid. Para po sa ating paghahanda. Yung ating Adventus sa yung ating Advent. So, meron po tayong 4 na Sundays for Advent preparation. December 1, December 8, 15, 22. And eventually, yung ating simbang gabi. That's the purpose din naman ng simbang gabi. That's part of the preparation, spiritual preparation natin sa upcoming celebration ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Okay? So nawa po, sa gabing ito, makita natin yung magpatulong tayo sa Diyos, kung paano tayo tutulungan na makita yung mga dapat idagdag at ibawas sa atin, yung ating pagbabalik loob sa Kanya, at iba pa. So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa request, Sinulat niya yung nakalagay po sa GC, sila pong gustong dagdag. From Sis Lori, good health, and mental and emotional healing po. Improve working environment, safe and memorable travel experience. Tapos from Elder Grace naman po yung sa Christmas cantata. Tapos yung mga tickets po na mabenta na. Tapos prayer for all who are sick, especially po kay Elder Joey na kay Elder Grace. Tapos church members of our activities. From kay Elder Becca naman po, good health po at agarang pag-recover po ni Sister Micah at ni Baby Aiden. Kasi po hanggang ngayon, sa NICU pa rin po. Pero Yeah. maybe tomorrow. Pero baka po bukas lumabas na si Hindi ko siya magtalagang piputay natin. siya, si Elder Becca lang. Hindi, yung mother. Yung si Micah lang, pwede pong pumasok doon. Pero yung sa iba hindi. Sobrang higpit na talaga. Kala sinusiguro kami kaya saka dire-diretso. Nasa Nico pa rin po ngayon si Aiden kasi may sipon. Kasi po yung kwarto niya kasi ni Ate Maika. Nakatutok yung aircon. Yung aircon. Tutok po sa kanila. Tutok sa kanila. Kaya sabi ko baka doon sinipon eh. Nag-send pa nga ng video si Micah na nagbahin kasi yung bata. Sinisipon siya. Nahirapan daw po huminga. Nakapag-breastfeed na kaya siya? Opo. Pero mahina daw po ang Kaya yun, mapapalakas pa yun. Sa una lang yun. Tuloy-tuloy na. Pag tuloy-tuloy na.
Sige. At from Sister Taya naman po, para po sa kuya niya, kay Tristan, na Ano po, agarang pag-galing din sa ano, tsaka nag-wear off na po kasi paikot po pala ang lagay ng bakal. Ay, talagang sinuportahan niya yung niya. Kasi pag ano daw, parang bibigay pag ano, tapos babalik po siya ng December 12, start na po ng therapy. Kasi nakakaawa lang kasi talaga, sobrang sakit daw talaga. yung therapy yan, once a week or monthly. Ilang months, wala din. Wala pang... Saka po yun, provision sa kanila kasi ang tagal lang mawawa. Ay, naka-leave siya. Gumawa at yun yung ano. Tapos, from Ate Ana naman po, sa kapatid niya na si Ate Sister Maura. Pati yung pamangkin ko, si Imak. Ay, Imak na may sakit sa puso. Bata pa po. Hindi siya na-opera nung bata. Sino po may karta? Ako po, si ano, una. Si kapatid na Peli, naalala niyo po, yung lagi may dalang aso. Nahulog kasi siya sa hagdan. Kaya tinanong ko lang anak kahapon. Dala-dala po Ate Glory yung dalawang aso. Pero okay na, nagtawid daw siya sa mall. Pero kailangan din, Pastor, kumbaga, dapat masilip din natin. Sige. Kasi Nasa hospital din? Ay, hindi, andyan na sa kanila. Malapit sa church yun. Hindi yan. Malapit sa church ang bahay nila. Ito ang bahay nila. Oo, malapit sa simbahan natin. Maliit lang. Kasi nakakaano naman di ba? Buti kung hindi natin nalaman. Kasi sa linggo, after service, punta natin. Oo, kung hindi pa siya magsimba. Alam mo ba ang number ang kanisi? Si Feli. Yung lagi may dalang aso. Oo. I-chat ko na lang. Oo. Nasagot naman. Kasi ang labas nila sa trabaho na yung lockdown. Tagalito lang Dito. siya. Hindi na. Nakita ko yung minsan eh. Sa tinanong ko na pala Bago mag-dito sa bahay na to, yan muna. Hindi, sa katabi ng simbahan natin. Oo. Katapat lang. Oo. Yung nga sabi ko nga kung hindi lang tayo ngayon, kahit tabi tayo sa simbahan. medyo gabi na po. Sa linggo na lang. I-chat ko na lang, Pastor. Tapos tanungin ko kung pwede siyang pasyalan ng Sunday na hapon. After service mismo. Oo, yung 12 o'clock. After, before Kung gusto niya, umaga. Pwede naman. Sama din po pala natin, sana maging maganda yung result ng retake ng exam ni Ate Jazz. Hindi pa wala pang result. Wala pang result. Kailan yung... Grabe pala yung exam niya, 3 days, plus 8 hours kada licenseship kasi eh. Puro ano yun, essay. Essay. Mira? Oo. Ilang page. Kaya pala talaga Anong din. exam? Parang sa... Sa licenseship ng psychometrician ata. Basta parang sa ano siya ng ano siya ng mga Social worker. Pero grabe daw. Kasi sabi niya, shinare niya nung Sunday, sabi niya, pagsilip ko, unang first day daw, bakit wala ito sa nireview ko ng ilang buwan? Sobrang hirap daw talaga. Ay, wala sa nireview niya? Kasi sa isang araw, 8 hours daw. 3 days siya nag-exam. Yung parang board exam. For on essay. Sabi niya, sisama yung kada pressure meeting yung resulta. Kasi pang second retake niya na po kasi yan. Tsaka depende daw po sa mag-check kung magustuhan ng mag-check. Pasa siya kung hindi. Maganda. Dapat ginanda niya pala yung sulat niya. Dapat pala, para maintindihan niya. Social worker, ano po kasi siya eh. Masters in Community Development. Oo, parang more on community development Parang pastor. parang yung nanganak daw yun. Parang yung ano, nakalimutan ko kasi in-explain niya sa akin. Basta po sama na lang natin siya. Kasi sabi niya pangalawang retake na to. Hirap talaga yun. Hirap talaga. Mahirap yung kasi essay. 8 hours. Ate, 8 hours.
Nakakaano na rin. Delikado po muna siya bago siya nagsimula. Tapos paano na mental block. Sabi niya, sis, na mental block ako. Kanikwento niya nung sabi sa amin nila ate, siya na ginawa mo. Midlift ako. Natulog siya. So, nung Monday. Nilusok namin. Ano pa ba yung prayer? Ano na lang po? Booking sa ano? Si Pastor na lang. Pinaka-close na po. Okay. Tayo po ay dumako sa panalangin. Lapit po natin ang ating mga puso't isipan sa panalangin. Panginoon, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sa gabi ito na inyo kami tinipon, iningatan, binigyan ng panibagong buhay at lakas upang makarating sa tahanan ng aming nanay Sandra. Natuwag ang aming kapatid na Bea at sa bawat kapatirang narito. Panginoon, alam namin na napakahalaga ng pagninilay ng inyong banal na salita. O kaya maging sa aming mga kapatid na nasa online, ay amin din silang dinadalangin. Nawa ay naging mabunga ang kanilang partisipasyon at ang kanilang pakikibahagi sa gawain. Panginoon, sa gabing ito ay aming tinataas sa inyong pangalan ang tuloy-tuloy na paglakas at pagaling ng aming kapatid na Tristan na kamakailan po ay naoperahan. At patuloy po siyang hipuin, Panginoon, at tabihin niya ang kagalingan at kalakasan na mumula lamang sa iyo. Panginoon, dalangin ko rin po ang aking kaibigan na si Kuya Paul Milawen na ngayon po ay nasa ICU doon po sa De La Salle University Las Marinas Hospital dahil po sa sakit na stroke. Panginoon, patatagin niyo po ang kanyang may bahay, ang aking kapatid na Lynn, at ang kanilang pamilya na nawa ay kaharapin nila ang hamon na ito ng may pananalig at pagtitiwala sa iyo. Ganon din, Panginoon, sa aming kapatid na Maika. Salamat dahil inyo siyang iingatan, pinabayan, ginamit po ang mga doktor at nurses upang maging mabungat, maging matagumpay ang kanyang kapanganakan. Kaya taas pa rin namin sa inyong pangalan, Panginoon, ng kanyang anak na si Aiden, na nandun po sa Nico ngayon. Bagaman minor na lang naman po ang kanyang karamdaman, Panginoon, ay kaya taas namin sa inyong pangalan ang sanggol na iyon upang damihin niya ang kagalingan na nagmumula lamang sa inyo. Maging ang fast recovery ng aming kapatid na Micah. At ganoon din, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangang pinansyal. Kaya tinataas sa inyong pangalan. Dalangin din namin ang aming kapatid na Feli, na kamakailan lang po ay nalaglag. Nagkaroon ng konting karamdaman sa kanyang pangangatawan, Panginoon. Ipuin niyo rin po siya ng inyong mapagpalang kamay. Ang aming kapatid na Joey ay inyo rin ipuin ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon. At damin niya ang kalakasan mula sa inyo. Sa aming kapatid na Ricky, Panginoon, kamakailan lang din po ay nagkaroon ng karamdaman, patuloy din namin tinataas sa inyong pangalan o Diyos. Maging sa aming kapatid na Thea, ay amin din patuloy na dinadalangin ang kanyang tuloy-tuloy na paglakas at paggaling. Panginoon, salamat sa panibagong buhay na inyong pinagkaloob sa aming kapatid na Hime at sa batang naririto kay Aliyah sa kanyang 7th birthday, Panginoon. Sa panibagong buhay na inyong pinagkaloob sa inyong mga anak sa darating pang mga araw na magdiriwang ng kanilang kaarawan, O Diyos, sa amin din tinataas sa inyong pangalan. Ganun din, Panginoon, ang aming mga mensaheng tinanggap sa gabi nito. Sa kung paano namin sasalubungin at paghahandaan ang inyong kapanganakan, Panginoon. Nawa ay hindi ito'y matali lamang sa material na bagay, kundi kung paano namin ibabalik ang aming mga loob at mga buhay sa inyo, Panginoon. Kung paano kayo ay aming tatanggapin bilang Panginoon na tagapagligtas. Kung paano inyong babaguhin ang aming mga maling kaisipan, ang aming mga maling gawi na pamumuhay, ang aming mga bagay na hindi kaaya-aya sa inyong harapan, Panginoon. Kami po ay humihingi ng patawad sa inyo, Panginoon, sa mga oras na ito. At tulungan po kami na magbalik loob sa inyo at makita namin ang kahalagahan ng pagbubuo muli ng aming ugnayan at relasyon sa inyo.
Ganun din, Panginoon, sa aming kapwa, na kung may mga pagkakataon man na kami pansamantalang nawalay sa aming ugnayan sa aming mga kapatid sa pananampalataya at maging sa aming immediate families, Panginoon. Kaya amin ding tinataas din yung pangalan sa mga oras nito. At habang may pagkakataon pa na kami ay makapagbuo muli ng sa ugnayan at relasyon patungo sa inyo, Panginoon, gawin namin ito at samantalahin sa lalo't madaling panahon. Panginoon, dalangin din namin ang patuloy na pagtataas namin ng inyong dakilang pangalan na nagdudulot upang alisin namin ang aming pagmamataas sa aming sarili at kilalanin na ang lahat ay galing sa inyo at patungo sa inyo, Panginoon. Turuan niyo po kami na sa tuwin na ay laging magpakumbaba. Suriin ang aming mga sarili. Piliin ang aming mga babanggitin na mga gawin at aksyon upang makabuti sa aming ugnayan bilang magkakapatid. Atas natin sa inyong pangalan, Panginoon, ang nalalapit na Christmas kantata ng inyong iglesia. Pangunahan niyo po ang bawat isa, ang bawat kapatiran ng iglesia nito na may kabahagi sa gawain niyo. Ang mga prayer warriors, Panginoon, ang mga gagamitin ninyong kasangkapan upang maging daluyan ng pagpapala at biyaya. Ang choir members, O Diyos, ang staff nito, ang bawat isa na mayroong pagmamalasakit para sa gawain ng ministeryo ng iglesia ng UCCB Pasay, Panginoon, kaya may tinataas sa inyong pangalan sa oras dito. Panginoon, dalangin ko rin ang bawat isang naririto. Ipuin niyo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin. Kung may kakulangan kami, O Diyos, na nagawa laban sa inyo, patawarin niyo po kami. At inihiling na kayo ang mangunat mangusap sa amin. Alam namin, Panginoon, na kami hindi karapat-dapat sa inyong harapan. Subalit kami binigyan ninyo ng pagkakataon upang magbalik loob sa inyo. Dalangin ko rin, Panginoon, ang tahanan ito ng aming kapatid na Sandra at Thea. Panginoon, manahan nawa sa lugar na ito ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang pag-asa na dulot ninyo, O Diyos. Ang inyong banal na spirito. Panginoon, sa iba pa naming mga kapatiran at sa bawat isang narito na hindi namin nabanggit, subalit alam ninyo kung ano ang damdamin at totoong kaisipan ng bawat isa sa aming Panginoon, ay patuloy namin itinadalangin at itinatalaga sa oras nito. Sa mga kapatid namin na hindi namin nakasama sa gawain ng pananalangin at Bible study, patuloy namin silang inaalala at ipinapanalangin, O Diyos, sa mga sandaling ito. Panginoon, hatan niyo po ang bawat isa sa aming pansamantalang paghihiwalay at gawin ang gabing ito na maging makabuluhan. At sa pansamantala namin pamamahinga, bigyan kami ng panibagong lakas sa araw ng bukas upang harapin ang buhay nito ng may pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ito po ang aming pagsama at panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala at biyaya na mula sa ating Panginoon sa Kristo, magmula ngayon at magpasawalang sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Alam po'y magkaloob. Ating po pagkaloob ang ating mga